Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Tumaas daw ng bahagya ang inflation rate ng Canada. Alam niyo naman as it is, talagang high cost of living dito. Mahal. Mahal ang kung ano-ano, yung mga grocery, utilities, etc. So ngayong tumaas na naman slightly ang inflation rate to ano nga ba? 2.4% annual inflation rate nitong September. Ano ba ibig sabihin naman ito para sa mga pamilyang, mga kababayan nating nandito na naman sa Canada? So for this episode, I thought it would be nice to talk to a couple living in one of the most expensive areas in Canada. Tapos meron din silang mga anak. So I think they're a good case study to ask how they are coping with the high cost of living here in Canada. Okay, welcome for the first time. Live with the Coronels, John and Joy Hello. Coronel. Hi. Hello. Nice to be here. Oo nga, welcome. And thank you guys for saying yes. Of course. Of course naman. Ito ang kanilang YouTube channel, guys. You know, I've met John and Joyce when I went to Vancouver for the first time. Ano ba? 2 months ago, parang mga ganyan. Teka. Okay. Ayan. Follow nyo sila, Live with the Coronels. Thank you. They post about yung mga kung ano-anong ginagawa nila in Richmond, Vancouver. Take note ang Richmond medyo talagang nasa Vancouver ka na nga, medyo pricey area pa si Vancouver. Si Richmond, am I right? Compared sa main Vancouver, mas mura pa rin siya. Oh, mas mura ba? Yeah, the closer kasi sa downtown, the higher the price. Yeah. Oh, okay. Siguro I thought lang kasi nung napansin ko sa Vancouver, magaganda yung bahay, yung mga ganun na nagpunta ako dyan. So I just thought, mahal ang rent, for example, if you go to Richmond. Nasa ano kami, Richmond Gilid. Okay. Anyway, so itong cost of living topic natin, yung inflation rate, sino ba nag-manage ng budget muna ninyong dalawa? Si John. That's the skill set. So, pinaubaya ko na sa Okay. Do you feel it, John? Itong tumaas na naman daw ang inflation rate. Ibig sabihin, guys, ng inflation rate, yan yung rate ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng bilihin. Oo. Okay. Yeah, so naramdaman mo ba yan na tumataas talaga, John? Siguro sa amin, oo. Dahil in terms of expenses, kasi ba nag-grocery kami, nakikita mo yung incremental increase eh. Parang first, kasi every 2 weeks kami nag-grocery, diba? Nag-umpisa kami, ang budget namin 200, and then it gradually ballooned up to present. Ang grocery natin magkano na? 400. Parang 400 plus, 450 every 2 weeks. Every 2 weeks? Noon, what year was that? Yung 200 every 2 weeks? Ano ba yun? 20... Siguro 2 years ago. 2 years ago? 2 years ago, siguro. Oo. Ganon kami katipid. Oo, pero matipid-tipid na rin yun, even ngayon, no? Kasi you are a family of, anong size ng family ninyo ngayon? Ngayon, 6 na 6 kami. na kami. Because my parents live with us. Dahil my gosh! Yeah, Wow. PR na sila. Nabunot kami. Congrats! Oh, thank you. Teka, kasha yung 400 every 2 weeks for a family of 6? Yeah. Manage lang talaga, di ba? Wow! Ang galing. Talagang pag nagluluto si Joyce, minsan pag nagluluto din si Mommy, batch talaga. Parang ilang meals yung makakain mo in one cooking. Tsaka dapat Filipino food para mas malayo mararating. Nothing fancy, nothing parang gourmet or whatever. Oo. No, can you tell us about that? Actually, uso yan dito, no? Yung mga batch cooking. Maliban sa mas matipid kasi, it's more time efficient. Kumbaga, with a busy schedule of everybody. Diba? Anong mga ginagawa niyo? How do you do it? Kunyari, weekend, na-grocery kami. So, kunyari, yung karneng marami, split na namin yan. Kunyari, ground pork. May pang lumpia, may pang siomai, or may pang... Basta marami na siya. Pang spaghetti. Tapos, pag Sunday, kung hindi kami... Kung sinisipag kami, kunyari, mag-aadobo kami na pang maramihan na for the week. And then yung mga kids naman kasi, we only eat siguro dinner sa bahay during the week together. Breakfast, not so much dahil nga lagi kaming may morning rush.
Talaga yung pinaka-meal namin together na talagang nagluluto dinner. Tapos weekend, kung may budget, kakain sa labas or... Doon talaga kami kumakain sa labas pag weekend kasi nagluluto in preparation for the weekday. Oo, tama. Yung luto namin ng weekend, pang weekday. How about yung food na mga bagets, since they're all going to school na, no? Like yung mahal baon. ba? Pabaon? Or may part sa school nagbibigay? Usually, walang ganun sa school nila eh. Merong cafeteria sa high school, but sa elementary, wala. So, nagbabaon talaga. Sila pareho kasi pati rin yung cafeteria, mahal yung singil, sabi ng anak namin. Kaya yung high school namin nagbabaon. Kung ano yung baon ng isa, yun din yung baon ng isa. So, croissant, ham and cheese, minsan crackers, yung mga Filipino snacks na. Basta anything nut-free yun, binabaon nila. Hindi naman sila masyadong picky sa food. Basta minsan rice and longganisa, yung mga ganon. And do you make it a point na ang grocery trips nyo talaga every 2 weeks lang? Or may mga pumupuslit-puslit? Alam mo, ako dyan ako nabibiktima lagi eh. Yung parang biglaan, may kailangan ka lang isang bagay. Pupunta ka doon, di ba? Kasama mo pa yung bulinggit mo, dampot ng dampot. Before you know it, it's another 100 bucks. Ganyan ako. O kunyari, nakita ko sa Instagram, parang gusto ko ito lutuin ngayon. Tapos habang nag-drive ako, naisip, wala pala ako ng ganun sa bahay na ingredients. So, dadaan muna ako sa grocery. I will end up buying parang maraming ingredients dahil gustong-gusto ko siya lutuin ng night na yon. So, may mga ganun kaming mga side trips na mga unscheduled trips. Pero to compensate for that, every week kasi meron kaming allocated budget sa lunch namin. So, yun, pag halimbawa, meron kaming binili, medyo umuwi kami sa bahay kasi malapit lang naman kami from the office. So, dito na lang kami kumakain. So, doon nakakamenos kami. So, yun yung funds na ginagamit namin sa mga side trip. I see. That's a good idea. Okay. Teka, have you always been in Vancouver, you guys, since you landed in Canada? Yes. Yeah. Okay. My family is there. Yan na yung kinagisna ninyo na cost of living. Yeah. Did you? I'm sure, though, nung bago pa lang kayo, naririnig niyo na Vancouver, obviously, mahal. Hanggang ngayon naman, mahal siya, parang Toronto. Did you ever think about or explore moving to a different province where cost of living is cheaper? Nagpunta kami sa Calgary. Nag-trip kami. Hindi ko alam, joke. Di ka na pa tayo lipat. Kasi yung bahay, kumbaga yung parang more bang for your money talaga yung bahay. Laki ng space doon. Magkano ba yung bahay yung in Airbnb natin? 5 bedrooms plus basement, listed for 800,000 yung mga katabi niya. Okay. Parang, maganda ang Calgary. I mean, I can see why people are moving to Calgary. Like, yung tax pa lang, parang 5% lang ata yung charge versus yung 12% dito. Yun lang kasi ang ano namin sa Calgary is yung weather. Natauhan kami. Kasi nung nag-drive kami, papuntang Banff, yung pauwi. From Banff. Yung pauwi, sunny, tapos all of a sudden, naging dark, tapos nag-hail. As in talagang parang binabato yung summer sasakyan. Yun June yun. Basta summer siya. So para kami, don't tell me naabutan niyo yung report na yung parang ang daming nabutas sa mga dingding ng bahay, yung mga gano'n. Parang before pa ata nun. Nandun na kami sa Banff. Yeah, pero ganun yung parang intensity niya. Para talagang masisira yung sasakyan. Makita mo lahat ng sasakyan sa road, although konti lang naman, talagang gumilid na. Kaya pala yung niret namin car, may mga dent sa bubong. Ba't kaya may sirap? Yung pala, dahil nag-hail. Kaya parang kami, kaya ba natin yung nag-hail? So, nawala yung idea. Na-trauma pala kayo dun sa hailstorm. Ganun lang nga. Hindi kami sanay sa sobrang extreme na weather na. Plus ginawin. Ito, si John, ginawin siya. Lamigin siya. So parang nating kakayanin lumabas ng bahay nang nagma-minus 30 plus dun sa Calgary. So, yun yung parang na-consider namin siya, yung Alberta. I see. Okay, but obviously, you stayed. We stayed put. Tsaka guys, alam niyo, nung na-meet ko sila John and Joyce in Vancouver, na-meet ko rin yung iba nating mga kababayan. For some reason, all of them, are not complaining about the cost of living there. They love Vancouver for the other reasons, no? Like,
Yung ganda talaga nung probinsya. At sa totoo lang, ang ganda niya talaga. My husband even wants to move there. Kung afford lang namin, pero dito na lang kami. Yeah, pero yung house, kunyari. Oy, by the way, guys, nakabili na ng bahay si John and Joyce in Oy, thank you. How did you do it? Baka yung mga kababayan natin na parang, what? It's impossible to buy a house. Lalo na, kunyari, newcomer ka. Yung presyo ngayon, ang taas. Yeah. What was your strategy? How did you save up for it? Ano ba ginawa natin? Kasi nung nag-umpisa kami, hindi naman talaga kagad siya nagtrabaho eh. I think 6 months, It was our plan talaga. Mga 6 months. Ang first na sweldo ko nasa $17.50 an hour. Yeah. Wow. $17.50 an hour. And then, nakapag-ipon kami. After ilang years ba tayo bago tayo nakabili ng yung condo natin? 2 years, yung first property. So talagang tiis, makikita mo talagang makakasave ka eh. Tsaka thankful din kami dahil nung nakatira kami sa basement ng auntie ko sa Vancouver. So that helped for sure. So hindi niya kami sinacharge talaga ng monthly rent, pero nag-aabot kami sa kanya, syempre parang to help out din, parang nahiya din kami na parang medyo freeloader kami dahil she could have rented it to someone else, diba, na magbabayad talaga ng full rental. So kami, yun yung malaking tulong din sa amin. Nagbayad tayo ng full rent nung nag-start na siyang mag-work. Okay. So 6 months later. 6 months in. Yeah. Okay. And hindi ko pala natanong sige, can you share with us para sa mga hindi nakakaalam what you guys do there in Vancouver? For work. Work. I work at a school district. So yun yung parang first job ko. I've been there for almost 10 years na. So I am a special projects manager / executive assistant to the mga C-suite ng school district. So CEO and the CFO of the school district. Nice! Okay. Yeah, it's meaningful for me kasi for the students, parang I didn't know na parang I would find meaning into this work na parang whenever you do something or meron kang initiative na you're working on or collaborating on with other people and you see the impact on students, yung mga scholarships, ganun. So parang nung una parang okay, basta sumweldo lang. Pero later, parang okay. Kaya pala masaya dito kasi yung culture and it's really good and it's education industry. So you deal with adults and students too. So yun din ba background mo in the Philippines? No. I'm a lawyer in the Philippines. So, oh my God! Lawyer ka ba? Yeah. I had no idea. I'm a lawyer in the Philippines. Parang I practiced for mga 9 years before we moved here. So Attorney Joyce Coronel. I had no idea. Wow. I worked at corporate law rin. Practice ko. So sa government din ako sa atin. That's why we did that vlog na government there and government work here. Kung naku po, pwede natin gawa ng isang episode yan dito, pero sa kanan. Okay naman yan. Actually, if given a choice, parang I'm happy with my work now. I know hindi hindi ako nakapag-practice ng law dito, pero yung overall lang na culture, yung work-life balance, nakaka-uwi ako on time, nakaalis na. Marami ako nagagawa before I leave for work kasi malapit lang yung work ko, mga ganun. So, just yung overall, it's better. I mean, I see. Wow, interesting. Ikaw naman, John. Ako, ang ginagawa ko, I work at the City Hall. Bale, ako yung isa sa mga buyers nila doon. We call it like a senior buyer. So, ang ginagawa ko naman, ako yung nag-handle ng negotiations ng mga binibili ng city. Particularly mga hardware at saka mga special projects. So, halimbawa, meron kaming kailangan ng mga fire trucks, ako yung nagsosource at nag-negotiate nung bidding process for that. Yeah. Alam mo pala yung issue ng tariff ngayon, di ba? May mga policy na dapat buy local na, yung mga ganyan. Madaming mga subtopics yan. Wow, that's impressive. Alam mo, it's so nice. So both of you work in government. Yes. Yes, kasi magkatabi lang yung building namin. Kaya, tinatry naman maging magastos mga pa-date-date ng lunch. Parang teka lang, umuwi na lang muna tayo dun tayo kumain. So, baka sabihin ng viewers, kaya naman pala afford ng mag-asawang yan kasi you landed pretty good jobs.
For example, si John though, yung first sweldo mo na 1750, how long were you there for? And kamusta na yung naging progression ng inyong salary since then? Because guys, diba, this is a good, lesson na pwede ka naman mag-work towards a better salary. Diba? Oo, totoo yun. Nung nag-umpisa ako, yung 1750, nag-increase yun actually. Nag-start ako at 1550 for 3 months. Okay. And then naghanap ako ng mga pathways sa loob ng company kung paano ko mai increase yung sweldo ko. So nakita ko, in-store kasi ako na technician. So yun yung pasweldo, 1550. Nalaman ko na ang pasweldo pala sa field agent is mas mataas. So nagpa-transfer ako dun sa field agent. So after 3 months, nandun na ako sa field, 1750 na yung binibigay sa akin an hour. And then after that year, meron kaming 3 levels nung Geek Squad, as we call it, field agent. Inalam ko yung mga requirements, paano magpo-progress from 1, 2, and 3. So kinuha ko yon kagad yung 2, after ko makuha yung 1, after 1 year, nandun na ako sa 2, nasa 22 plus na yon. And then from that point on, nagtry akong, kasi yung interest ko talaga hindi dun hindi parang linya ko. Nagtanong ako kay Joyce kung pwede ako mag-take ng course. Nag-take ako ng course which is a supply chain. Okay. And then nag-apply na ako sa head office. From head office, dun sa hourly na 22, salary based na ako after, ilang ba yun? 4 years? 4 years, nasa 50,000 na yung baseline ko at that point. And then from there, nagja-jump na ako ng company. Ang increase pa nagja-jump ka ng company is between 15 to 40%. Wow. Alam mo, that's a good point, no? Kasi maraming believer in being loyal to a company. Yes, dito hindi. Especially sa Philippines. Oo, pero sa totoo lang dito, and actually sa younger generations, no? Sila ang naka-discover na magpataas ka ng rate mo by moving companies. Mataas ang market value mo pag you jump from one. That's good. Wow. Okay. Ito na lang siguro. You guys are blessed, definitely, diba? With the work that you do. Baka may magtanong, paano kunyari dyan, talagang medyo ang skills ko, feeling ko, hindi namin maaabot yung level of work ninyo ni Joyce. Ano ba ang level of salary na magiging livable, let's say, for a couple to survive? Let's say, kahit one child, ganyan, Meron ba kayong ganun idea? One child, syempre, kung ang child mo kailangan ng daycare. Ang mahal ng daycare. Mahal ng daycare. Magkano daycare? The younger the child, mas mahal. So, we started off mga 800 plus kay Clark nung 11 months old siya. Grabe, no? Pero 800, may na yun? Wala pa. Wala pang subsidy. Wala pang subsidy yun? Ngayon kasi medyo nagmura na, right? Yes. Oo, may mga child affordability, may mga $10 a day, gano'n. Pero dito yung mga $10 a day, sobrang bilis mabook. Like, hindi 30 minutes. makakuha. Tsaka hindi available sa lahat. Parang very limited lang yung mga childcare na nag-o-offer ng $10 a day. So, medyo may mga challenges pa rin. Yung iba nga buntis pa lang, pinapa-waitlist na yung anak nila. Kasi ganun katagal. Yung mga matitinong daycare, mga childcare. Like, they really want talaga doon mag-ano yung anak nila. So, buntis pa lang, naka-waitlist na sila. Kung isang pamilya with one kid, anong tingin mo, Annual. May ganun ba? Just for you guys lang. Siyempre, highly dependent yan, guys, sa cost, sa way of life ninyo. Way of life. Kunyari, matipid naman. Matipid kayo. Halimbawa, kayo, you can do it with how much an annual income? Tingin ko kasi kami nung nag-umpisa kami, hindi binabase ko lang sa experience namin. Nung ako lang yung sumusweldo, parang nakaka 1.5 ako noon every 15 days. So, 3 a month? 3,000 a month. Dalawa na yung anak namin at that time. Pero of course, yung cost of living is different. And then for 6 months, nag-survive kami. And di ba nung nag-land kami dito, meron requirement na funding, di ba? Yung kailangan mo landing fund mo.
hindi namin na-touch yun dahil yung income na nakukuha ko sufficient to provide for us. Yeah. Basta maayos lang yung mga tawag dito, halimbawa sa phone bill mo na lang, di ba? Yan. Yan yung parang pinaka-primary. So yung pinaka-cheapest kagad yung kinuha namin, and then we don't upgrade unless it's needed. Yung mga phones, yung mga ganyan, yung mga devices. So I think it's doable for you to have, kung halimbawa single ka, siguro at that range pwede with one kid. Pero it would be a huge relief kung dalawa kayong nagtatrabaho. Yeah, hindi ka mag-pressure na kailangan mataas ka agad. Yeah. Mas may matatabi ka for mga emergency, mga pa-travel kung gusto mong mag-staycation or long drives. Yeah. Yan ang hindi naman masyadong nagawa nung nagsisimula tayo. So you can just imagine nung nag-umpisa kami, hindi naman talaga namin tawag dito, yung down payment namin sa first property na binili namin, 5% lang talaga. Yeah. Na save namin yon in the course of, sabi mo, 4 years ba? 4 years, yung 5%, yung binili namin property, nasa what? Close to 460, parang ganun. Okay. At that time, 2017. So 2017. Uy, hindi pa nga 4 years yun eh. Oo. 2 years. 2 years. 2 years. Wow! All right. 2 years. So makakasave ka talaga. Basta siguro yung lifestyle mo lang talaga. Kung meron kang goal, magagawa mo ng paraan. Basta yung life namin nung bagong dating kami as newcomer, we had this old van na binigay sa amin ng tita ko. Anong year ba yun? It was a Toyota 2001. Sienna. 2001. Na natago pa nila all this. Yung parang very first car nila yon. So nung nalaman na migrate kami dito, sige sa inyo na lang parang pangsimula nyo. Hindi na kayo maghahanap ng car. So it was an old van na mine-maintain namin. Magkano insurance nun? Yung insurance nun, mas mahal pa sa cost niya. Ng kotse. Oo. Parang 2,200 a year. Oo, so basta isang van kasi lang yun. Nagbabayad kami annually para makasave ng $150. Gano'n. Yeah. Tapos yung grocery namin, puro sa superstore. Alam mo yung mga no-name na mga Of course, favorite yun. Oy, alam mo, maganda rin ng I love their nuggets. Yan. Yes. Ang nuggets ng hindi siya purke no-name. Oo. Yeah. Mga ganon, talagang medyo talaga, I can't remember, ang kain namin sa labas siguro, churches, na kami doon, fancy. Alta na yun. Pero yun yung umpisa namin ng mga kain sa labas, puro fast food. Yun yung parang natin. Ngayon, level up na to Ngayon, restaurant na kami nakakakain. Sa Filipino restaurant. Filipino restaurant. Actually, yung mga kids namin, dali mo lang sa Jollibee, masaya na sila. Kami naman mahal ang Jollibee dito sa Canada. Alam mo, food namin, like yung happy kami na food, yung parang marami kaming choice, mga sa Jollibee, marang $70, ganun. Yung total namin, kumaga yung amount of food that we order sa Jollibee Philippines, pag in-order namin yun dito, parang $70. Parang, ang mahal. Gutom pa yung panganay namin nun. Like, pa yun, parang talagang didistribute pa namin equally na walang laman. Okay. Wait, how about savings? Kasi family of 6 na kayo ngayon, Yeah, that's a big family. Are you still able to save? Set aside some funds? Are we able to save? Kami nagsisave, nakakapag-save pa rin. Kasi ang ginagawa namin, we have multiple accounts, kumbaga. Wherein pag nakita namin, kasi yung dito, di ba, pag halimbawa meron kang debit, hindi nag-earn ng interest yun eh. Correct. Oo. Yeah, so ang ginagawa namin, pag nakita namin, meron akong parang sinet na threshold, pagka nag-over na doon, time na yan i-move doon sa another account na nag-earn ng interest. So ang ginagamit namin is EQ. Okay. They're providing, I think, 2.75% interest rate. Na makukuha mo kagad every month. Oh, nice!
Nice, Yeah, okay. tapos meron din maraming mga nag-o-offer actually Mhm. kung meron dyan tangerine Oo. for the first 3 months, parang 4%. So, pwede mong laruin yung funds mo kasi hindi mo naman kailangan pumunta sa bangko dito eh. You can do it online, Yeah. register ka, create your account, and then you can just transfer. Yeah. Oo. Yeah. Actually, ang dami talagang financial tools ngayon, for example, no? We're not promoting anything, Yeah. pero for example, Wealth Simple. Yes, I've Ah, heard of Wealth May Simple. ATM na rin kasi yan eh. So even if Mm. you're in your mind, you're investing at, kunyari, may ETF ka dyan or whatever, easily withdrawable pa rin siya if Yeah. you want to. And there is, there are some people now who are sort of moving away from Mhm. traditional banks. Yes. Kahit yung saving money nila, savings pool nila, nililipat sa Nililipat. mga talagang high interest earning accounts. Kasi nga walang nangyayari sa Wala talaga. Actually, talo ka pa talaga pag nasa bangko eh. Oo. But anyway, that's for a different episode. Again, kailangan ko ng financial expert. Also, yung stocks, do you know how to stock trade? Well, a little. I watch and I learn and I plan. Di ba? Kami wala kaming, pero maraming kasabi sa amin, try nyo to, parang kayo. I'll tell you after our recording. I'll give you an idea kung ano nangyari sa mga nilagay namin ni... Sige, okay yan. I see. Well, that's good, no? Ito na lang, before we end, mag-half hour na pala tayo. Ano ang biggest or most common financial habits na hindi maganda na nakikita nyo sa ilang mga kababayan natin? Dahilan kung bakit baka hindi sila katulad ninyo. Yung madami kaming yan. Madami kaming alam sa ganyan. Yung parang mga status symbol yung yung mga cars or majority sa mga nakikita namin kasi nasa Richmond kami, di ba? Alam mo naman yung mga rich Chinese dito, they go for like luxury cars. Yung mga Pinoy dito, ang preferred choice nila is yung mga branded cars. So Tesla, marami kang Pinoy na makikita naka-Tesla, marami kang Pinoy na nakikita naka-Lexus. For us, yung kotse namin, kung hindi lang talaga naiisip namin na baka mag-breakdown na to sa atin, yung Sienna namin, mahal na mahal namin yun eh. Hindi namin bibenta. Lahat ng binibili namin sasakyan, usually second hand. Hindi kami bumibili ng brand new. And then, at a certain threshold, pag hindi talaga namin na, hindi natin afford yan, hindi namin ipupush. Tsaka yung napapansin namin yung, may mga impulse buyers. Kaya sa mga kababayan dito sa Canada, napapansin namin na parang bigla na lang may bago siyang ganito or saan sasabihin niya, kasi nakita namin parang mura siya, yung parang they do their own math na parang okay. Kind of doesn't make sense, but sige, I guess it works for them. Usually, narinig ko ang comment dyan is yung parang, susweldo ako next week. Wala pa yung pera, binibili na kagad. Correct. Naku, yung parating na pera. Sige. Oo, ganun. Oo. No, I agree with Joyce dun sa mga branded stuff. I mean, what I love about Canada, I don't see too much of that. Yung mga taga dito talaga, di ba? Yung mga flashy logos out there. Sa totoo lang, makikita mo yan sa mga Pilipino. Sila yung may mga branded. Yung talagang sumisigaw yung brand ng suot, ng ganyan. So, alam mo na, okay. So, hindi ko naman sabi na hindi nila afford. Malam naman afford nila. Yun nga na parang it's a common theme lang sa mga kababayan na napapansin namin. Medyo brand conscious sila. Yeah. Oh, well. Oo nga. Kanya-kanyang trip yan. Sige, hayaan natin sila. Anyway, yun lang naman, guys. Thank you so much. Parang ang bilis niya. Parang marami ko pang pwede itanong. Pero, na tayong tatagal. Maybe, we can have a different episode. Sure. Or a different topic. Again, guys, follow nyo ang kanilang YouTube channel, Life with the Coronel. Yes, thank you. Yeah, thank you. Okay, hold on. All right. Guys, we will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thanks, John and Joyce. Thank you. Bye.